Ano to? Ha? Survey? Anong pangalan nyo? Ayoko na nadinig yan ah. Legit ba yung survey nyo? Para saan? Senado? Tagal pa yung eleksyon ah. Next year pa. Para napapasurvey na kayo. Baka may minamanok lang kayo eh. O, sino nagbayad sa inyo? O, di bali mamaya. Busy pa ako eh. Ha? Alam nyo na mag-e-election na kasi naglipa na naman yung mga survey firms, no? Yung iba dyan, ngayon lang natin nadinig eh. Kaya tanong natin, legit ba yan? Diba? Legit ba yung mga ginagawa na ng survey? O baka naman mayroon gumagamit sa kanila o nagmamanipulate? Kaya kalatisan niya natin. Simulan natin sa mga kalye survey. Ito yung ginagawa ng mga content creators na nagtatanong sa mga nakakasalubong sa, you guessed it, kalye. Problema dyan, kung sino lang yung mga nadatnan sa kanto kung saan nagkataong nakatayo si content creator. Sila lang yung sakop ng quote-unquote survey nila. Iba dyan nagmamadaling pumasok sa trabaho kaya baka di sila napansin. At hindi lahat ng tao sa Pilipinas dumadaan sa kanto na yan ha. Tingin nyo, questionable di ba? O eto pa, paano kung drawing yung interview? Yung tipong scripted kasi kinausap na yung respondent beforehand tapos umacting na lang sa camera. Parang ibang mga prank videos na mukha namang staged. Yung iba naman, high-tech. Gumagamit ng mobile app para kumalap ng mga opinyon ng mga Pilipino. O di kaya nagpapasagot ng mga online survey. Sasagutan yung questionnaire sa isang website o kaya sa Facebook or messaging apps. Problematic yan ha. Hindi mo alam kung sino sumasagot dyan eh. Merong mas sophisticated. Pipili ng mga respondents sa isang database na may libo-libong pangalan o yung tinatawag sa research na panel. Alam niyo itong mga mobile app o panel survey, ginagamit naman talaga to sa research. Pero sa market research. Yung ba nagre-research ng mga gustong produkto o serbisyo ng mga consumer? O kaya ratings ng mga TV show? Pero pagdating sa pagkalap ng opinyon ng mga botante o ng publiko sa mga importanteng issue ng pamahalaan at lipunan, may gold standard sa survey. Random sampling. Sa random sampling, dapat lahat ng adult Filipinos may chance na makasama sa survey. Hindi nakadunggulan mo lang sa kalye o yung nabunot sa database o yung sinipag na mag-download ng app at magsagot ng online. Hindi lahat ng Pinoy may cellphone o computer ha. Alam nyo, sa dami ng mga survey firms tsaka sa dala sa mga survey, kahit minsan hindi pa ako natanong. Sa totoo lang. Ikaw kuya, na-survey ka na ba? Kahit minsan? Dati po. Swerte si kuya. Alam niyo ba kung bakit? Kasi maliit pa po sa 0.01% ang probability na masample ka sa isang survey. Si kuya, na-survey na. Grabe. Sa mga survey na ginagawa kapag eleksyon, pinakamaliit na sample size, 1,200. Pinakamalaki siguro nasa 5,000. More than 100 million na tayong Pilipino. Maliit na maliit ang probability na masample ka sa isang legit survey. Baka mauna ka pa magkajowa. Nga pala, kahit random sampling ang tawag, hindi rin pwedeng ganong ka-random. Hindi pwedeng kung saan-saan lang hinugot yung random sample. Dapat represented ang lahat ng mga rehiyon sa Pilipinas depende sa populasyon nito. Yung pagpili sa respondents, sistematiko. Random ang pagpili sa mga probinsya, bayan, barangay at ultimo kung saan magsisimulang lugar. Pagdating sa loob ng bahay, hindi rin kung sino lang ang available. May kriteria na sinusunod sa pagpili. At face-to-face ang pagtatanong ha, para alam mong totoong tao yung sumagot. Sa mga online o social media survey, hindi mo talaga alam kung sino yung sumasagot. Baka foreigner o troll army. May training mga field worker para magawa ang pagtatanong ng tama sa mga legit na survey. Ewan lang natin dun sa iba. Isa pang tanong, kaya ba i-represent ng 1,200 respondents yung buong Pilipinas? Survey says? Sagot ng mga experts sa statistics at pagsasurvey, basta probabilistic at scientific ang pagsample, meaning lahat ng Pinoy may chance na makasali, the answer is yes. Ibig sabihin, hindi biased o convenient yung sample, unlike yung mga nasa kalye o online. Ika nga, hindi mo naman kailangang ubusin ang isang kalderong sabaw para lang malaman yung lasa nito. Isa pa, sa statistics may tinatawag na margin of error at confidence interval.
Mathematical computations ang involved dito ha. Kailangan na natin mag-seminar kung gusto natin talagang aralin to. But to cut the long story short, hindi naman talaga eksakto-eksakto ang mga survey, even if maaaring maging reliable ang mga ito. Halimbawa na lang, ayon sa statistics, kung plus minus 3 points ang margin of error, ang isang kandidato na nakakuha ng 50% na suporta sa survey, pwedeng nakakuha talaga ng 47% hanggang 53%. Another example, kung yung number 1 na kandidato 35% at yung number 2 naman 34%, hindi talaga lamang si number 1 ha. Statistically tied sila kasi mas malaki ang margin of error na plus minus 3 points kaysa sa 1 point na lamang. Kung 95% naman ang confidence interval, ganyan ang level ng support na makukuha ng kandidato. 95 times sa 100 beses na gagawin ang survey na yan. Di pa tayo tapos. Tingnan din natin kung sino ang nag-survey. May track record ba sila? Ilang taon na ba silang nagsusurvey? Tuwing kailan ba sila nagsusurvey? Baka naman putok sa buho at lilitaw lang pag may eleksyon, tapos mawawala. In short, gusto lang mag-cash in. Itanong din natin, may nagpagawa ba ng survey? Normally non-commissioned ang mga survey, meaning lagi may survey, may eleksyon o wala. Laging tinatanong halimbawa yung job approval o trust rating. Meron ding commissioned. Kahit legit survey firm, maaaring i-commission ng mga politiko, negosyante o kung sino may resources na magpa-survey. Magandang alamin natin kung sino at kilatisin ang motibo nila. Gaya ng trending, marami ng pag-aaral kung totoo bang nagke-create ng bandwagon effect ang mga survey. Hindi conclusive ang mga pag-aaral dito kaya wala pang solid evidence na may bandwagon effect ang mga surveys. Siguro isa pang dapat pag-aaralan, may bandwagon effect ba yung mga social media endorsements gaya ng mga kalye-kalye survey na yan ng mga content creators? Finally, hindi bawal mag-release ng survey bago mag-eleksyon. Sinubukan ipagbawal ng Kongreso ang pag-publish ng survey 15 days bago mag-eleksyon noong 2001 under Republic Act 9006 o Fair Elections Act. Pero kaagad ibinusura ito ng Supreme Court. Ayon sa ponente na si Justice Vicente Mendoza, a ban on the publication of surveys constitutes an unconstitutional abridgment of freedom of speech, expression, and the press. O siya, masyado na mahaba. Pero gets yun na may message, di ba? Maraming survey pero kilatisin yung mabuti. Kasi baka nabubudol tayo. Tapos natandaan nyo po, ang survey, snapshot lang po yan ng opinion o preference ng mga tao at a given point in time. Pwede po siya magbago. Hindi po siya definitive. And definitely, hindi po siya predictive. Tapos sa channel po natin si Senaido Seba, Sumalangit Nawa. Meron po tayong free will. Gamitin natin to.